Ang istoryang ito'y magsisimula sa labas ng isa sa pinakamagandang simbahan sa isang malayong probinsya. Oh, good morning po, Manang Tessie. Bakit parang nakasimangot kayo? Sinong kaaway ninyo? Ang aga-aga, Manang Tessie, oh. Kagagaling mo nga lamang ng simbahan, kakatapos lamang ng misa nagkakaganyan na kayo. Bad vibes pag ganyan, kalma lang. Yan ang sabi ni Aling Mirna, ang isa sa mga kapitbahay ni Manang Tessie. Paano ba naman kasi? Kanina, nakita ko yung mga batang kumuha ng bulaklak sa aking harding kahapon nang walang paalam. Tinapakan pa ang mga tanim kong gulay. Abay, sinong hindi magagalit niyan? Ang mga batang yun parang walang mga magulang. Kainaman na. Yan ang sagot ni Manang Tessie. Hay naku mga ka-Von Imalya, halos araw-araw na nga lamang mainit ang kanyang ulo. Kahit mga anak nga niya, hindi nakaligtas sa kanyang bunganga. Ang ilan sa mga tao na nakakakilala nga sa kanya, napapakamot na lamang ng ulo dahil ang taong ito, si Manang Tessie, miyembro pa ng ilan sa mga samahan sa isa sa pinakamagandang simbahan sa kanilang bayan. Kapag kasama ang kanyang mga kagrupo, akala mo'y anghel, palaging nakangiti, laging nakaputi. Pero wag ka, pag wala na nga siyang kasama, para bang lumalabas na ang tunay niyang ugali. Abay, sa maniwala nga kahit sa hindi, halos lahat ng kanyang kapitbahay, nakaaway na nga niya noon. Yung iba, pinapalagpas na nga lamang, ayaw na nga siyang patulan. Itong si Manang Tessie ay mayroong dalawang anak na lalaki, si Dave at si Eric. Parehong mga binata ng mga ito, nagtatrabaho bilang mga security guard sa bayan. At dahil nga sa kanilang trabaho, palagi silang puyat at pagod. Stress na nga sa trabaho, pag uwi pa sa bahay, bubungangaampan ng kanilang ina na wala nang ibang ginawa kundi sitahin ang kanilang ginagawa. Kahit na kung tutusin, wala namang problema. Si Dave at Eric parehong may kasintahan na, kaya lang hindi pa magawang lumagay sa tahimik dahil kulang pa nga ang ipon. Mahirap lumarga nang hindi handa. Isang bagay pa, hindi nga nila kayang iwan ang kanilang inang mag-isa sa tahanan. Dahil meron nga itong kakaibang ugali, baka mapaaway pa ito at magkaroon pa ng mas malaking disgrasya, baka kung mapaano ang kanilang ina. Nasaan kamo ang kanilang ama? Matagal nang lumayas, matagal na nga silang iniwan. Hindi dahil sa irresponsable ang lalaking iyon, pero sadyang umay na sawang-sawa na itong kanilang ama sa ugali nga ng kanilang ina. Paano ba namang hindi? Ikaw ba naman na magkaroon ng asawang wala nang ang kalambing-lambing sa katawan? Ni hindi ka pa kayang alagaan ng maayos dahil palagi siyang paalis? Palaging kasama mga churchmate niya daw. Sa tagal ng panahon ng kanilang pagsasama, ang ugali nga ni Manang Tessie ay ganoon na nga sadya. Sobrang nahihirapan na ang kanyang asawa, sakal na sa kanyang pag-uugali. Pag si Manang Tessie pinagsabihan mo, siya pa ang galit. Pag hindi mo pinansin, magtatampo, magpapalambing. Pag nilambing mo at sinuyo, hindi ka naman papansinin. Yan, ganyang klase ng misis itong si Manang Tessie. Bukod sa napakadali niyang magalit, ang galing niyang makialam sa buhay ng may buhay. Tila ba hindi siya nahuhuli sa mga usap-usapan sa barangay. Palagi siyang updated. Madali niyang malaman kung sinong naospital, kung sinong namatay, kung sinong malapit ng ilibing, kaninong anak ang nabuntis, kaninong anak ang gagraduate ng kolehiyo, kaninong asawa ang may kabit. Alam niyang lahat yan, hindi siya nahuhuli sa balita. Wala naman sanang problema kung alam niya lamang ang mga bagay na iyon, pero kadalasan, siya pa ang namamahagi ng balitang ito sa ibang tao. Kahit pasabihin kaibigan lamang niya ang kanyang pinagkwentuhan, mali pa rin yun, hindi ba? Isang araw kinausap ni Dave ang kanyang ina dahil sa isang problema. Paano ba naman nga itong si Aling Tessie? Hindi mapigil ang bibig, lahat na lamang sinita, lahat na lamang pinakialaman.
Halimbawa na lamang, yung isang kapitbahay nga nilang si Aling Rosa, uuwi daw ang mga kamag-anak galing ibang bansa. Malamang, naglinis ng bahay, may general cleaning, nagpatabas, lahat-lahat. Siyempre, maingay yung mower. Sinisita nga niya. Nang sumunod na araw, lahat ng mga nalinis sa bahay na yon, inipon. Isinako ni Aling Rosa. Inilagay sa tapat ng kanilang gate. Lahat nga kasi ng basurang iyon dadamputin ng truck. Hinihintay na nga lamang nilang dumaan. Si Aling Tessie, napakahamit sa away. Dumaan siya sa bahay ni Aling Rosa, may pagbati pa ng magandang hapon. Pero wag ka, tinabig niya ang isang sako kaya tumapon yung basura. Dahilan upang sumugo doon ang mga asong nagkalat sa daan. Hindi naman daw niya sinasadya. Bakit naman daw ba kasi ang mga basurang iyon ay nakakalat sa daan? Idadaanan nga ng tao, hindi ba? Ang tanong, bakit hindi niya iniwasan? Na para bang hindi niya alam na sa oras na iyon dumaraan yung truck ng basura. Isang bagay pa, nung nakaraang linggo lamang din, si Aling Tessie halos ipabarangay na nga ng kanyang mga kapitbahay. Paano ba naman kasi yung asawa ng isang tanod nga sa kanilang barangay, naibalita niyang nakikipagkita sa kung sinong lalaki. Nakita nga raw niya sa gilid ng simbahan. Ikinuwento niya ito sa kanyang mga churchmate at mga kumare. Samantalang ang lalaking kasama ng babaeng iyon ay ang kanyang panganay na anak. Medyo may katangkaran lang, medyo matured lang pero hindi iyon kalaguyo o ano pa man. Dahil kay Aling Tessie, munti ka nang may masirang pamilya. Ang sabi nga nitong si Dave, bigyan naman daw ng kahihiyan itong si Eric at Dave. Nakakahiya na sa mga tao ang kanyang ginagawa. Hindi mo na nga daw malaman kung concerned ba talaga o sadyang gusto lamang na may pag-uusapan. Ang sabi ni Manang Tessie, hindi naman daw niya sinasadyang natabig niya ang sako kaya kumalat yung basura. Kung ikalat daw ng mga asong gala ang mga basura ngayon, wala siyang kasalanan dahil hindi naman niya aso ang mga iyon. Yung tungkol naman sa kabilang issue, ang sabi niya, hindi naman daw siya ang unang nagpakalat ng chismis na iyon. Napagkwentuhan lamang siya. Bakit daw kung magsalita ang mga tao ay parang siya ang punot dulo ng lahat? Sa kanyang mga sagot na ito, alam mong hindi siya aamin ng kanyang pagkakamali. Ang dagdag pa ni Manang Tessie, wala raw mga modo ang mga taong iyon dahil siya mismo nakakatanda. Nilalabanan, sinisigawan, dinuduro-duro. Imbis daw na magalit sa kanya ang kanyang mga anak, bakit daw hindi siya ipagtanggol? Ang sabi naman ni Eric, "Inay, yun ang nga pong ibig namin sabihin sa inyo. Kayo po ang nakakatanda sa amin, di ba? Alam niyo po ang tama't mali. Sabihin ng wala silang ideya dahil dayo sila. Sabihin ng hindi ikaw ang unang pinagkwentuhan. Mali pa rin po ang ginawa ninyo, inay. Naturang taong simbahan kayo. Alam ng mga tao kung anong pinagkakaabalahan ninyo. Tapos kayo pa itong ganito. Laman ng usapan, laman ng tsismisan. Kausapin kang kaunti, palagi kang galit. Kalmahan niyo naman, inay. Marami na kayong kaaway sa labas ng bahay na ito. Huwag niyong hintayin na maging sa loob ng bahay na ito magkaroon pa kayo ng kasamaan ng loob. Umalis na nga po si Itay, hindi ba? Hindi ba? Hindi na nga siya bumalik dito dahil sa ugali ninyo. Yung totoo, inay. Huwag naman sanang sasama ang loob niyo, ha? Pero kami ni kuya, kung kami lang ang masusunod, matagal na kaming umalis dito. Dahil ang pakiramdam namin, ang sikip-sikip na ng bahay na ito para sa ating tatlo. Inay, maayos naman kayo. Mahal namin kayo eh. Ang sabi ni Manang Tessie, iiwan niyo ko? Pagkatapos ng lahat ng ginawa ko para sa inyo, iiwan niyo ko? Ako ang inyong ina. Wala kayong ibang mahahanap na magulang na katulad ko.
Nag-iisa ako sa mundong ito, mga anak. Hindi niyo na ako kayang ipagtanggol, iiwan niyo pa ako. Kung kating-kati na mga paa niyong umalis sa bahay na ito, sige, umalis kayo. Diyan kayo magaling. Diyan kayo magaling. Tapos na, paiyak na nga lamang itong si Manang Tessie at tumakbo patungo sa kanyang kwarto. Naglock ng pintuan at hindi na nga siya nakapaghapunan nung gabi. Nagkausap na nga lamang yung magkapatid na Eric at Dave na unawain na nga lamang yung sitwasyon. Unawain na lamang muli ang kanilang ina katulad ng lagi nga nilang ginagawa. Yan din ang madalas sabihin ng kanyang mga malayong kamag-anak, ng malayong mga tiyahin ng magkapatid. Pagpasensyahan na lamang at dahil matanda na nga si Manang Tessie. Dumating ang araw ng linggo, day off itong si Dave dahil magdamag nga itong naka-duty. Kailangan niyang bumawi ng pahinga at tulog. At dahil nga day off niya, nagkulong lamang ito sa loob ng kanyang kwarto at nagpahinga. Ayaw niyang siya'y maistorbo. Naglagay pa nga ito ng note sa pintuan niya. Nakalagay doon, wag na siyang katukin pa. Okay lang siya, kailangan niyang bumawi ng pahinga. Lumipas ang ilang oras, bandang 9:00 nga ng umaga, naligo muna itong si Dave at nagpahinga. Wala pang 5 minuto, humaharok na itong si Dave. Kaya lang, pagkatapos ng 30 minutes, bigla siyang naalimpungatan. Nagising dahil maraming nagsisigawan sa labas ng kanilang bahay. Akalain nyo, may nagbato pa ng bato sa kanilang bubungan. Padalas ng padalas, palakas ng palakas. Ano ba namang klaseng ingay yun? Minsan na nga lang makapag-day off, ganito pa eh. Anong problema ng mga to? Kala mo'y palaging mga bata nagbabatuhan ng bato sa bubong. Sino ba yan? Ano bang problema? Yan ang sabi ni Dave, sabay kamot sa kanyang ulo. Agad siyang bumangon ng kama at tumabas ng kwarto. Paglabas niya ng pintuan ng kanilang bahay, ang kanyang nakita ay ang kanyang ina. Hawak-hawak ng ilang mga tao sa braso at parang balak hampasin ng 2x2 sa ulo ng isang lalaking galit na galit. Ang sigaw ni Dave, "Sige, ituloy mo yan, Mang Berting. Ituloy mo. Sinasabi ko sa inyo. Hindi lang yan ay hahampas ko sa mukha mo. Tuloy mo. Anong kalokohan to? Ang aga-aga. Ha? Bitawan mo nga nanay ko. Bitawan mo. Anong problema ninyo? Ang aga-agang ingay-ingay nyo. Wala ba kayong kahihiyan? Ha? Tungkol saan to? Basura? Sa pera? Sa chismis? Na walang tuos? Para kayong mga bata. Ikaw naman, Mang Berting, kalalaki mong tao. Ha? Ihahampas mo yan sa nanay ko? Physical injury yan pa nagkataon. Baka gusto mong makulong ka. Mag-isip nga kayo. Walang kalaban-laban sa inyong aking inay. Ha? Pasensya na, Dave. Pero pagsabihan mo yung nanay mo, sobra na siya. Sobra na. Isipin mo, kakalinis ko nga lamang ng grahe ko. Kakalinis ko lamang ng aking kotse. Tinapunan niya ng basura na hindi naman amin. Ha? Tama ba yun? Ha, Dave? Eh yung apo ko, gumagawa ng project doon. Ngayon, hinahapo dahil sa kanya. Dahil sa kanya tumapon ang mga basurang itinapon ng magaling mong ina. Ibang klase yung ina mo. Isang bagay pa, Tessie. Nung isang umaga, nakita mo kaming mag-asawang tumatakbo alas 5 noon, hindi ba? Narinig ko mga sinabi mo. Narinig ko, malakas ang boses mo. Ang sabi mo, hindi bagay sa aming dalawang mag-asawa ang magpapayat dahil mataba na kami talaga. Eh ano bang pakialam mo kung nais naming maging malusog? Ha? Ang hilig mong mga alam sa buhay na may buhay. Baka nakakalimutan mo, Tessie, ang ginawa mo sa akin noon. Nung mapag-alaman mong iba ang paniniwala ko sa paniniwala mo, pinagtawanan mo ko, hindi ba? Umaming ka na. Ano, nakalimutan mo?
Iginagalang ko yung inyong relihiyon. Pero hindi ibig sabihin na pwede mo nang bastusin yung akin. Pinipigilan ba kita sa nais mong gawin? Hindi naman, di ba? Iginagalang ko kung anong paniniwala mo. Igalang mo rin yung amin. Alam mo, problema sa'yo eh. Ang iniisip mo, yung paniniwala mo lamang ang tama. Yan lamang ang wasto. Mali yan. Mali yan, Tessie. Yan ang sigaw ni Mang Berting. Napatingin na nga lamang itong si Dave sa kanyang ina. Hindi niya malaman kung siya ba'y maaawa o maiinis. Mabuti na nga lamang talaga at dumating si Dave. Ligtas na ang kanyang ina. Isinama niya ito sa loob ng kanilang bahay at naglock na lamang siya ng gate upang hindi na nga makapasok pa ang mga kapitbahay na tsismoso at tsismosa. Sa dami ng kanyang nalaman, sumuko na ang loob ni Dave. Napatingin na nga lamang siya sa kanyang ina at napailing. Bumalik na lamang siya sa kanyang kwarto at natulog na lamang. Makalipas ang halos 3 linggo, nangyari na nga naman ang isa pang hindi inaasahang pangyayari. Ilan sa mga kaibigan nga ni Dave ang nagsumbong sa kanya tungkol sa kanyang ina. Nanakit daw ito ng bata at may sinabing hindi maganda sa mga magulang nga nito. Hiyang-hiya na nga naman ang magkapatid na ito sa mga tao. Buo na ang loob ng magkapatid. Kinausap nila ang ilang malayong kamag-anak at sinabihang baka naman maaaring bisitahin muna itong kanilang ina at samahan sa bahay dahil silang magkapatid ay aalis na muna upang magpalipas ng sama ng loob. Para naman daw magkaroon ng kaunting kapayapaan ng kanilang isipan. Baka naman daw kung pwede lang. Kaya naman pansamantala itong si Dave at Eric nagbakasyon muna sa kalapit na probinsya. Ang pansamantalang kasama ni Manang Tessie ay kanyang mga pamangkin na minsan pinagsasabihan nga siya. Hay nako, sila pa ba ang may magawa? Itong sina Dave at Eric nga ay sumuko. Sila pa kaya? Hanggang mismong si Kapitan na ang kumausap kay Manang Tessie. Manang Tessie, magandang araw po sa inyo. Busy po ba kayo? Gusto ko po sana kayong makausap. Manang, hindi pa naman kayo ganong katandaan, hindi ba? Huwag niyo naman po sanang mamasamain ang mga sinasabi ko. Alam ko ang buhay ninyo. Alam ko ang tungkol sa pamilya nga ninyo. Wala na kayong asawa. Ang 2 anak nyo, nasa malayo ngayon dahil sa ugali ninyo. Sa problemang bitbit ng attitude ninyo. Manang, bakit naman kayo ganyan? Nawawala ang paggalang sa inyo ng mga tao eh. Hindi po ba taong simbahan kayo? Sa halip na maging mabait kayo sa mga tao at igalang kayo ng mga tao ay kabaliktaran. Manang, bakit ganito? Ganito ba ang ginagawa ninyo sa inyong simbahan? Ganito ba ang inyong paniniwala sa tama? Akala ko ba dapat tayong maging mapagkumbaba sa mga tao sa paligid natin? Hindi ba, Manang Tessie? Bakit kayo ganito? Para bang iba ang binubuka ng inyong bibig sa inyong ginagawa? Gaano pa man kakampante at kakalma itong si Kapitan, si Manang Tessie, umiiwas na nga lamang na kausapin siya. Saka na nga lamang daw sila mag-usap dahil marami pa siyang kailangang asikasuhin. Kahit papaano, si Dave at Eric nagkaroon na ng peace of mind dahil malayo na nga sila sa problema. Ngayong kasama na nga nila palagi ang kanilang kasintahan, nakipag-live-in na nga sila sa mga ito. At ngayon, parang handa nang bumuo ng sariling pamilya. Walang kaalam-alam itong si Aling Tessie na itong kanyang mga anak ay nakikipag-usap pa rin sa kanyang asawa. Nagkikita-kita pa rin ang mag-aama. Nagkukwentuhan, nagkakakamustahan, nagkakatawanan at nag-e-enjoy ng magkasama. Nagiinumang magkakasama. Lahat ng sinasabi ng magkapatid sa kanilang ama, sinasang-ayunan naman ng kanilang ama. Pero ganoon pa man, ang palagi niyang paalala, kahit nagaano pa man kasama ang ugali ng kanilang ina, ay huwag itong iiwan. Huwag pababayaan. Palamigin lamang daw ang sitwasyon tapos balikan na ito.
sa kanilang probinsya. Mahirap nga daw kasing mabuhay mag-isa. Itong si Aling Tessie, buwan-buwan may pensyong dumarating kaya kahit papaano hindi nga siya nauubusan. May ipon siya sa bangko kaya kahit papaano, kahit hindi agad siya magnegosyo o magtindahan, hindi siya magugutom. Kaya lang, napakabilis ng panahon. Ilang buwan na nga agad ang lumipas, halos mahigit 1 taon. Wala namang problema. Minsan, tumatawag itong si Dave at Eric sa kanilang ina through video call. Doon lamang sila nagpapangita. Sa maniwala kayo't sa hindi, itong si Aling Tessie, walang pinagbago. Iniwan na nga siya ng kanyang asawa, lumayo na ang kanyang 2 anak. Wala pa rin siyang pagbabago. Palagi siyang galit, palagi siyang yamot, palagi siyang naiinis. Kaya itong magkapatid na ito, ilang beses mang planuhing umuwi ay hindi na nga matuloy-tuloy. Palagi pang ipinaparamdam ni Manang Tessie na hindi na nga daw niya kailangan ng pamilya. Kaya naman daw niyang mag-isa. Hindi naman daw siya papabayaan ng Panginoon. Ang hindi ko alam, pananampalataya pa ba ang umiiral sa isipan ni Manang Tessie o sadyang mataas na ang kanyang ego? Abay parang nais pa niyang mag-isa. Wag lamang humingi ng kapatawaran, wag lamang tanggapin na siya ang nagkamali nung nakaraan. Sa paglipas nga ng mga buwan, itong si Manang Tessie, wala pa rin pinagbago. Lahat ng bagay pinapansin, lahat ng bagay pinapakialaman. Lagi siyang may komento. Ang medyo kakaiba nga lamang, naging malungkutin na nga ito. Pero kapag siya'y maninita, kapag siya'y magmumura, kapag siya'y nagagalit, umuusbong muli ang kanyang dating ugali. Hanggang isang araw, isang kapitbahay nga niya ang nakapansin sa kanya. Patungo siya ng simbahan, nakatungo lamang ito. Pero para bang wala siya sa kanyang sarili. Wala siyang binabate, wala siyang minumura, wala siyang pinapagalitan. Minsang nabasa ng kotseng dumaraan ang kanyang sapatos, pero wala siyang reaksyon. Napaka-kakaiba ng pangyayaring ito. Dahil dyan, ikinuwento ng kanyang mga kapitbahay sa kanyang 2 anak ang pangyayaring ito. Parang may mali, parang may nagbagong bigla. Kaya naman pala, itong si Manang Tessie, may iniinda ng karamdaman. Napag-alaman ito ng kanyang pamangking nurse at ng kanyang mga pinsaning may alam din sa karamdaman. Ganoon pa man, hindi niya para kontakin ang kanyang mga anak. Ang sabi niya nga, kung uuwi sila, uuwi sila. Hindi kailangan ng permiso. Kung uuwi, uuwi. Kung hindi, edi hindi. Lumipas ang birthday niya, ang Pasko, ang bagong taon, ang araw ng mga puso. Pero kahit isang beses, hindi niya nga kinontak ang kanyang mga anak, kahit ang kanyang dating asawa. Dahil nga itong si Dave at Eric ay bumubuo na ng sariling pamilya, ano bang ine-expect mo? Siyempre, hindi agad sila basta-basta makakaalis sa lugar na iyon kung saan sila nakatira. Dahil hindi pwedeng iwanan basta ang asawang nagdadalang tao pa. Ngayon, ang iniisip ni Manang Tessie ay baka naman talagang ganong kalaki, ganong kalalim ang sama ng loob sa kanya ng kanyang mga anak. Maaaring hindi nga raw siya perpekto, pero para sa kanya, wala naman siyang ginagawang ganong katindi para siya'y iwanan ng kanyang pamilya. Maaaring pwedeng-pwede mong husgahan ang pagkatao ni Manang Tessie bilang isang tao. Masyado nga itong tsismosa, masyadong magalitin, masyadong maikli ang kanyang pasensya. Pero bilang magulang, bilang isang ina, hindi mo siya mahuhusgahan. Napakaraming bagay sa kanyang buhay ang kanyang ginawa para sa kanyang pamilya. Mga bagay na hindi kailanman gagawin ng kahit na sino. Para sa iba. Para sa kanila. Ilang araw pang lumipas, dumating na nga naman ang araw ng linggo, araw ng pagsimba. Itong si Aling Tessie, muling nakita ang kanyang kaibigan sa loob ng simbahan, si Aling Salve. Nagkataong birthday nga ni Aling Salve noon at binigyan siya ng kaunting regalo. Baliktad, hindi ba?
Itong si Manang Tessie biglang naalala. Wedding anniversary nga pala nga nila nung araw na yon. Biglang bumagsak ang luha sa kanyang mata. Naalala niya ang kanyang asawa at mga anak. Noon, naikwento niya kay Manang Salve ang tungkol sa buhay niya. Ang buhay niyang mag-isa na lamang at walang kasama. Sister, baka nakakalimutan mo, ang pamilya ay pamilya. Magkagalit man kayo, magkasamaan man kayo ng loob. Ang pamilya ay pamilya. At ang pamilya, magkalayo man, ang puso ay palaging magkasama. Kayong mag-asawa. Ang iyong mister at ikaw, pinagsama ng Panginoon. Walang kahit na sino ang makakapagbuklod sa inyong dalawa. Kahit ikaw. Hindi ako para husgahan ka. Lahat tayo nagkakamali. Ako, baka nga mas matindi pa ang mga pagkakamali ko sa buhay ko kumpara sa mga nagawa mo. Pero ang sa akin lang, dapat, bago mo hintayin patawarin ka ng mga taong nagawan mo ng mali, patawarin mo rin sana ang sarili mo. Doon, magsisimula ang pagbabago. Niyakap ng mahigpit ni Manang Tessie ang kanyang kaibigan. Magmula noon, every week, nakikita na nga ang dalawa. Ngayon nakahanap siya ng tunay at totoong kaibigan. Hindi yung katsismisan lang, hindi yung kakwentuhan lang o kasayahan lang. Hanggang isang araw dahil sa kanyang kalungkutan, gutom at siguro'y pagkalungkot, bigla siyang hinimatay. Hinimatay si Manang Tessie sa daan at nakita nga ito ng mga kabarangay nga niya. May ibang nilampasan lamang siya. May ibang tiningnan lamang siya. May iba namang naawa sa kanyang kalagayan. Agad siyang itinakbo, sakay ng tricycle patungo ng pinakamalapit na health center. Maya-maya pa, nagkamalay na ang matandang si Manang Tessie. Dahil sa payo ng mga barangay health worker, itong si Manang Tessie, dumiretso na nga sa ospital ng sumunod na araw. At doon, after ng mga check-up, kanyang napag-alaman na siya pala ay mayroon ng brain tumor. Stage 1. Biglang gumuho ang kanyang buong mundo. Nawalan siya ng lakas, nang hina ang kanyang mga tuhod. Ano ang kanyang gagawin ngayon? Napakamahal pa naman ng mga gamot. Mahirap ang gamutan. Ang problema dyan, walang kasiguraduhan ang paggaling. Dahil lahat ng iyon nakadepende pa rin sa katawan ng pasyente. Hindi sasapat ang pensyon lamang. Kahit siguro ubusin niya ang kanyang ipon sa bangko, hindi pa rin yun sapat. Dito, bigla siyang nakaramdam ng panghihina at naisip niyang muli ang kanyang asawa at mga anak. Sa tulong ng kanyang mga kamag-anak, nagawa niyang hanapin ang address ng kanyang anak na si Eric at Dave. Kaya lang, huli na nga ang lahat. Wala na ang mga ito sa binigay na address. Iba na ang nakatira sa apartment na ginamit ng matagal na panahon ng kanyang mga anak. Napaluhan na nga lamang si Manang Tessie dahil maging sa cellphone, hindi niya makontak ang mga ito. Paano na nga siya ngayon? Medyo may iniindaman sa kanyang katawan, humingi siya ng tulong sa kanyang mga pamangkin. Nagpasama nga ito na bumiyahe patungo sa probinsya ng kanyang asawa at nagbaka sakaling dun makikita ang mga ito. Ngayon, nais niyang makita ang kanyang asawa. Nang makita niya ang probinsyang iyon, bumalik sa kanyang alaala ang kanilang pag-iibigan. Excited na nga siyang mayakap ang kanyang mister. Sana'y mapatawad siya. Dahil ang sabi nga niya, lahat ay kanyang gagawin. Mapatawad lamang siya ng kanyang mister. Kaya lang, nagulat siya sa balitang kanyang nalaman. Ito palang kanyang asawa ay halos 1 taon nang patay. At dahil nga dumating si Manang Tessie sa probinsya ng kanyang asawa, siya ang nasisi sa pagkamatay nga nito. Ang sabi nga nila, kung di dahil kay Manang Tessie, edi sana buhay pa itong kanilang anak, itong kanilang pinsan, itong kanilang pamangkin. Kaawa-awa raw itong kanyang asawa dahil nga itong asawa nitong si Manang Tessie, nang siya'y iniwan sa kanya ang lahat ng pag-aari, ang pera,
ang jeep na kanyang ibinenta ng matagal ng panahon, ang lahat ng kanyang ipon. Kaya pala naman, malaki ang pera sa bangko nitong si Aling Tessie. Hindi lahat yun ay ipon niya. Ipon iyon ng kanyang asawa na iniwan lamang sa kanyang pangalan. Ang sabi nga nila mulat sa pool, si Manang Tessie lamang ang naging babae sa buhay nitong kanyang asawa. Kahit na kailan, hindi ito nagtaksil. Kahit na kailan, hindi ito naging tamad. Trabaho kung trabaho, sipag kung sipag, maibigay lamang ang lahat ng kanyang mga pangangailangan. Pero nang dahil sa isang pagkakamali lang, halos isumpa daw ni Manang Tessie ang kanyang asawa noon. Kaya itong si Mang Roger na kanyang asawa, iniwan siya, nilayasan siya, masakit man para sa kanya. Ilang taon na kasi ang nakakalipas noon. Itong si Mang Roger ay nasa tahanan nga niya, nagpapahinga dahil galing siyang trabaho bilang isang security guard. Nang biglang may tumawag sa kanyang cellphone at sinasabing ang kanyang asawa at mga anak ay naaksidente. Kailangan daw niyang magpadala ng malaking halaga ng pera. Ikakaunti pa ang kanyang ipon noon. Napilitan siyang galawin ang perang pag-aari nilang mag-asawa. Ipon nilang mag-asawa. Sino ba namang hindi gagawa ng ganoon nang malaman mo ang asawa at mga anak mo ay naaksidente? Gagawin mong lahat, hindi ba? Sa makatwid, na-scam, naloko itong si Mang Roger. Nagulat na lamang itong si Mang Roger dahil pag-uwi nga niya nung hapon, ang kanyang asawa at anak tulog sa salas ng bahay. Walang sugat, walang galos, hindi na aksidente. Doon lamang siya nakahinga ng maluwag. Kaya lang, ang hindi niya inaasahan nang malaman ng kanyang asawa ang nangyari, halos hindi siya patawarin. Tunay nga namang sinubok ng buhay ang pag-iibigan ni Manang Tessie at Mang Roger. Ngayon sabihin mo, sino ang nagkamali? Sino ang may kasalanan? Si Manang Tessie ba? O si Mang Roger? Balik tayo sa kasalukuyan. Ngayon, nalungkot na lamang si Manang Tessie. Huli na ang lahat. Kanino pa siya hihingi ng tawad? Sa kanyang asawang wala na? Pumanaw na? Iba't ibang mga salita at mura ang kanyang narinig mula sa pamilya ng kanyang asawa. Umuwing luhaan itong si Manang Tessie sa kanilang probinsya. Napansin pa nga niya na kulang na ang kanyang budget. Paano na ang kanyang maintenance na gamot? Paano na ang kanyang therapy? Paano na ang kanyang grocery? Sinubukan niyang humingi ng tulong sa mga kapitbahay at kamag-anak, pero ayaw siyang bigyan. Una, baka masama pa rin nga ang loob sa kanya. Pangalawa, kapos din nga sila. Dahil sa pangyayaring ito, hindi na nga siya makapunta araw-araw sa simbahan katulad ng dati niyang ginagawa. Palagi na nga lamang siyang nakahiga at tila ba pinanghihinaan na nga rin ng loob. Hanggang bisitahin nga siya ng isang pamangkin nga niya at sinabing bakit hindi siya manawagan online. Baka sakaling makita nga ito ng kanyang mga anak. Alam niyo naman sa panahon ngayon, lahat digital na. Habang kumikirot ang kanyang ulo at umiikot ang kanyang paningin, ginawa ang lahat. Ginawa niyang lahat upang makapag-take ng 2 minutong video upang manawagan online upang makita niyang muli ang kanyang mga anak. Sinabi niya na nais niyang humingi ng kapatawaran sa mga ito, sa lahat ng kanyang mga nasabing hindi maganda, sa lahat ng mga nagawa niyang hindi maganda sa mga ito. Mabilis namang na-upload yung video. Marami nang nakakita, pero asahan mo na ang resulta nito aabutin pa ng araw o mga linggo. At sa loob ng mga panahong yan, na-realize ni Manang Tessie ang kahalagahan ng pakikipagkapwa-tao. Nakita ng kanyang mga kapitbahay ang kanyang video at doon nagsimulang bisitahin siya ng mga ito. Kinakamusta siya, binibigyan siya ng prutas, bulaklak, gulay, pinapakain siya, kinakamusta siya, kinukwentuhan siya, nilalaro siya ng mga kabataan at ng mga nakakatanda na rin. Nag-ambagan ng ilang mga kaibigan niya nga sa loob ng simbahan upang magamit para sa kanyang kalusugan.
At least kahit papaano, alam niyang napatawad na nga siya ng mga taong nagawan niya nga ng hindi maganda. Kaya ngayon, iyak at halakhak ang dulot nito sa kanya. Makalipas ang halos 2 linggo, itong si Manang Tessie, pahina na nga ng pahina ang katawan. Isang araw nagising siya sa ingay, may mga bata sa kanyang tabi. Nakarinig siya ng halakhakan, hagik-gikan ng mga bata at naamoy niya ang masarap na pagkain mula sa kanyang kusina. Pamilyar ang amoy na yon. Imposible siyang magkamali. Ang boses na yon, ang luto ngayon, bumalik na ang kanyang mga anak. Pinilit ni Manang Tessing bumangon mula sa kanyang kama. Sinubukan niyang lakasan ang kanyang loob, patibayin ang kanyang tuhod upang siya'y makatayo. Humawak siya sa dingding, dahan-dahan siyang lumalapit sa pintuan. Palapit siya ng palapit sa pintuan. Narinig nga niya ang boses ng kanyang 2 anak, si Dave at Eric. Paglabas niya ng pintuan, wala siyang nakitang kahit na ano. Walang bata, walang liwanag, walang tao. Na-realize niya, matanda na siya. Baka nag-halucinate na nga ito. Ang kawawang matanda, nanghina ang katawan. Bigla siyang napaupo. Mabuti na nga lamang at bigla siyang sinalo ng kanyang 2 mga anak, si Eric at Dave. Sabi nga nila, "Surprise! Kamusta na po kayo? Gising na pala kayo eh. Dapat hindi mo na kayo tumayo. Tara." Binuhat ng magkapatid na ito ang kanilang inay sa kama. Si Manang Tessie hindi makapagsalita. Bumabaha ang luha ngayon sa kanyang mga mata. Tumahan na kayo. Tumahan na po kayo, inay. Patawarin niyo po kami kung nagtampo po kami sa inyo. Ha? Patawad po kung nagkulang kami sa inyo bilang mga anak ninyo. Patawarin niyo po kami, inay. Hindi po, hindi. Inay. Nagkamali kami. Maaaring yung nagawa kang mali pero hindi ibig sabihin nun hindi ka magbuting ina. Dapat hindi ka namin iniwan. Dapat hindi namin kayo pinabayaan. Nagkamali kami, inay. Sorry po. Sorry po talaga. Yan ang sabi ni Dave. Itong si Dave, kaya pala nawala sa kanilang dating apartment dahil nang manganak ang kanyang asawa, binawian nga ito ng buhay. Naging masakit para sa kanyang pangyayaring iyon. Pero at least ngayon, kasama niya ang kanyang anak at nangakong aalagaan ito hanggang huli. Nangako naman si Eric na babawi siya sa kanyang inay, kasama ang kanyang asawa at ang kanyang 2 anak. Sa makatwid, sa huling parte ng istoryang ito, nagkapatawaran na ang mag-ina. Malamang itong si Mang Roger habang nasa langit, nagpapasalamat din. Dahil sa wakas, okay na ang kanyang pamilya. Ngiti at tuwa ang pumalit sa puso ni Manang Tessie. Napakalaki ngayon ng kanyang pasasalamat sa Panginoon at umaasa na sana'y bigyan pa siya ng mas mahabang buhay upang makabawi sa kanyang pamilya. Purihin ang Panginoon. At dito na nga po nagtatapos ang ating istorya ngayong araw na ito. Maraming salamat po sa inyong lahat. Hi avid listeners, this is Vonnie Malia TV. Shout out time na ha? Binabati ko po ng isang maligayang araw sina Miss Shirley Gayanelo, Alma Macabe, Arlene Malyari at Gliceria Pakaira, Gloria Narciso at Estelita Reyes. Hello Coco Party at Princess Drucker, Merleline at Corazon Mendoza, Kuya Ben Vlog, Juanita De Rojas,
Feni Duenas, Zenaida Katbagan, Porferia Famulagan, Miriam Diaz, at Puying Castillo. Oh, mga ka-Vonimalya, nag-subscribe na po ba ang lahat? If you enjoyed the video, please like and share. Sa mga hindi ko po nabati ngayon, better luck next time. Don't worry, babalikan ko po yan. Pero sa ngayon, hanggang dito na lang po muna. Muli maraming salamat po sa inyong suporta. See you again next time. Bye-bye. This is Vonimalya TV. Have a good day.